ang Okta Research. Magandang umaga po, Dr. Guido. Si Xander po ito at si Angel. Yes, good morning, Sander and Angel, and good morning din sa mga viewers and listeners natin sa DZXM. Opo, Dr. Guido, bakit po ba biglang umangat sa number one concern ng mga Pilipino, ang sahod dito po sa ating survey? Yes, isang survey ng Okta Research ay kinoconduct every quarter, so 4 times a year. At itong specific probe na to ay since 2021 pa natin minomonitor yung urgent national concerns ng mga kababayan natin para makita natin ano ba dapat yung pakinggan natin na pinaka-concern. Hindi naman ibig sabihin na pag mababa dito ay hindi sa concern, pero ang sinasabi lang ito yung pinaka-urgent para sa kanila, kumaga top of mind na concern nila. At yung survey namin na most recent, December, mga first week of December, at ito 1,200 respondents sa nationwide face-to-face survey, December 3 to 11. So ang lumabas nga, ang number one concern, na rin ko parang pinag-usapan niya kanina, yung yung pinaka-top concern, yung sweldo. At dati, nung tinitingnan ko yung datos noong December 2023, ang pinakamataas na grade yung controlling the increase in prices of basic goods and services. Dati nasa 73% yan. Pero ngayon, bumababa na siya. Nasa 41% na lang. Bakit? Kasi nakita naman natin nag-stabilize na yung mga presyo ng bilihin na 1.8% na lang yung ating inflation rate mula sa dating mataas na mga nasa 4-5% na napakataas ang bilis tumaas ng presyo ng bilihin. So ngayon, nag-stabilize na pero hindi nangangahulugan na bumababa yung presyo. Tumataas pa rin pero bahagya na lang. Ang problema syempre ay tumaas yung presyo ng bilihin pero yung sweldo ng mga tao hindi sumabay, hindi sumama, 'di ba? Although nakakita tayo ng mga increases sa wages pero parang hindi siya sumasabay masyado sa sa presyo ng bilihin. Kaya nakita natin from 27% noong September na tumaas to 45% yung concern ng improving or increasing wages of salaries of workers. Opo. Ano ho yung mga factors na binanggit po nung inyong mga nakapanayam kung bakit po ito yung kanilang national concern? Well, unfortunately, hindi namin natatanong yung factors Reason. kung aning reasons. Pero nakita natin na yun nga yung sweldo ng mga tao hindi pa masyadong tumaas nung time na nagkaroon tayo ng inflation, although may bahagyang pagtaas. At natuwa naman ako, narinig ko ng isang araw na tumaas yung sweldo ng mga kasambahay from 7,000 pesos to 7,800. Medyo malaking tinaas, pero yun nga, sana across the board yung wages din ng mga ating mga kababayan ay tumataas. Although I think tumataas din naman, nasa 695 pesos per day yung ating minimum wage. Pero yun nga, baka sa palagay ng mga tao ay hindi pa yan baka kinukulang pa rin sila. Oo. Batay po sa survey na inyo pong isinagawa, Dr. Guido, ano pong sektor o rehiyon yung talagang pinaka-apektado? Actually, magandang tanong yan kasi depende sa region, ay iba-iba yung pinaka-concern nila eh. So, kunyari sa Metro Manila, actually, ang top concern sa Metro Manila is 47%, yung increase in prices of basic goods and services. Pero, ang number 2 concern sa Metro Manila, fighting graft and corruption, 43%. So, yung mga taga Manila, yun yung gusto nilang yung corruption. Pero kunyari sa Mindanao naman mababa yung fighting graft and corruption, 17% lang. Ang number one concern dun is yung sweldo, 42%, at number 2 yung access to affordable food, 38%. Sa Visayas naman medyo similar sa presyo ng bilihin, ang pinakamataas 48%, sunod lang yung sweldo 47%. Pero sa Balas Luzon, number 1 yung sweldo 47%. Opo. Magtungo naman po tayo dun sa personal concerns for adult Filipinos. Ano po yung top 5, sir?
Yeah, sa personal concerns, dito naman hindi masyadong nagbabago kasi yung personal concerns naman ng mga ating kababayan medyo consistent naman eh. Usually about health din eh. So number one dito, 68% to stay healthy and avoid illnesses. Actually malayo siya eh. Tapos number two, yung schooling, either makapagtapos or mapatapos yung ating mga anak, 45%. At number three, at least to be able to have enough to eat every day, 44%. Nabanggit nyo kanina, yun nga, sa urgent national concerns, free college education. Eh. Opo. Yung LUC yata, local universities and colleges. Dr. Guido, sa tingin po ba ninyo sapat po yung kasalukuyan po nating minimum wage kumpara dito po sa ating cost of living na isang pamilyang Pilipino? Yung minimum wage natin, 695 pag i-compute natin per month, kunyari 5 days a week sila nagtatrabaho, ay lalabas na mga kung 4 days a week, 15,290. Pero kung 5 days a week, lalabas yan para mga nasa 6 days a week na pala yun, 18,000. So, yung normal na 5 days a week, mga 15,000. Pero yung sa survey din namin on poverty, lumabas na ang kailangan nila para sa monthly expenses nila sa pagkain, nasa 10,000. So, isipin mo, 15,000 yung sweldo mo, kung minimum wager ka, tapos 10,000 yung kailangan mo para sa pagkain. Siyempre, usually ganyan, hindi lang naman para sa isang tao yan. Baka sa pamilya nila. Oo. Lalo na kung yung minimum wager natin ay may sinusupport ang pamilya, may pinapaaral pa. So kaya mahalaga din yung free college education, free high school education sa public schools natin. Pero mukhang kulang kasi paano pa yung yung rent nila? Ina-assume natin may tirahan na sila, yung mga utilities nila, yung kuryente, yung tubig. So ganyan. So talagang medyo naiipit yung mga kababayan natin. Alam ko sa mga naririnig kong ibang stories yung mga ibang kababayan natin talagang to be resilient. Kumukuha sila ng second jobs nila, ng sideline, ng mga racket, di ba? Basta naman na honest yung racket, walang mga illegal na ganun. Opo. Dr. David, nabanggit niyo kanina na per region, iba-iba ho yung sagot kasi depende rin po siguro dun sa taas ng sahod doon. Sa palagay po ba ninyo, magkakaroon ng malaking pagbabago sa survey kung magiging pantay-pantay po ang sahod ng Metro Manila at mga probinsya, yung kumbaga across the board? Pwede yan kasi dito ako sa Metro Manila, so hindi ko alam. Ang alam ko dati, mas mura yung presyo ng bilihin sa Visayas, sa Mindanao. Pero sa mga naririnig ko, parang halos ganun na rin eh. Oo, pero yung sweldo, iba yung standards mas mataas sa Metro Manila kasi sa Visayas or sa Mindanao. Or even sa mga remote areas sa Balance Luzon. So, kaya siguro mas nararamdaman ng mga kababayan natin sa Visayas and Mindanao na yung presyo ng bilihin pa rin ang isa sa mga concerns dahil mataas yung presyo ng bilihin tapos mababa yung sweldo nila in relation. So, pag pinantay natin, siguro mas magkakaroon ng ng parity, ng equality in a way para mas balance siya. So, posibleng malaki talaga magiging effect nito sa result ng survey natin. Dr. Guido, dito mga nakalipas na araw, meron na naman tayong mga nababalitaan, ng mga yung tinapon sa ganyan, yung nakadram, yung mga uri ba, iba't ibang uri ng krimen. Diba? Meron na naman mga ganyan natatagpuan sa gilid ng kalsada. Sa tingin niyo po ba, Dr. Guido, meron pong kaugnayan, ito pong ating wage concern sa sinasabi natin pagtaas po ng krimen dito sa ating bansa? Yes, and nakakalungkot yung mga naririnig nating mga balita tungkol sa mga krimen. At iba-ibang klaseng balita at mga naririnig ko, mga ina-abandon na mga sanggol, gano'n. Meron talagang kaugnayan yan. Kasi pag sa mga, titingnan lang natin sa mga ibang bansa, pag mataas yung standards of living, mataas yung sweldo, kaya sa mga European countries, mas mababa yung crime. In fact, yung mga crime din, baka mga parang crimes of passion, parang gano'n. Pero yung mga ganito na, yung mga crimes na more of related sa sa
pangkabuhayan eh. Dahil, kunyari, may mga iba, mga nagnanakaw, gano'n. Itong mga krimen na to, kung may mga sweldo itong mga tao at may trabaho sila at kumikita sila ng sapat, ay hindi mangyayari itong mga krimen na to eh. So minsan talaga, yung root cause ng problem ay nagsisimula talaga sa sa yung mga tao kung may sapat ba silang kinikita at pambili ng mga basic needs nila. Minsan basic lang naman kailangan ng mga tao eh. Hindi naman kalabisan talaga. Correct. Oo, kasi lalo na sa atin, hindi naman uso sa atin yung mga, sa ibang bansa, may mga crime na parang walang sense eh, parang senseless crime. Pero dito parang mostly related sa sa pangkabuhayan, yung mga nakikita nating krimen. Opo. Doon ho sa ginawa po ninyong survey, ano ho ito? Merong parang provided questions and answers? Meron ho bang mga sagot po yung ating mga kababayan na parang wala po dun sa mga provided na answers? Unfortunately, may provided talaga na answers dito. Pero sa naman namin, sa pag-aaral, ito yung mga pinaka-frequent na mga sagutan. Meron nga dito, kunyari, yung West Philippine Sea, kasama rin yun. Controlling population growth, mga ganon. Changing the Constitution. May mga ganon tayong tinatanong para makita natin kung yun talaga yung concern ng mga tao. Ito, nagugulat ako, controlling population growth. Actually, hindi na siya kasing concern talaga ngayon. Parang nakita ko sa datos natin, bumababa yung birth rate natin. Noong 2024, mas konti yung new births natin kaysa noong 2023. Baka at some point in the future, ngayon, early signs pa lang yan. Hindi naman trend pa naman yan. Hindi natin masasabing trend, pero baka in the future matulad tayo sa mga ibang bansa tulad ng Japan na tumatanda yung population nila at walang pumapalit ng mga mas bata. Baka mangyayari sa atin yun, ma-affect talaga yung economy natin. Kaya hindi naman kailangan mapilis yung population growth. Pero ang nangyayari, kung nag-shrink yung population, mahirap din yun. Opo. Yung sir, meron bang sumagot ng halimbawa yung impeachment? Yung corruption, actually hindi yata siya kasama sa Dun sa survey, sa mga responses. May nabalita lang akong survey, pero ibang kumpanya nag-survey na tinanong yung about impeachment. Baka na-cover na yun. Na yun nga, may mga nagsasabing gustong ipa-impeach yung mga top officials natin, pero hindi namin kinover yun. Na-cover na natin yung about sa corruption in government. Opo. Dr. Guido, ano po ang malinaw na mensahe ng survey sa Administrasyong Marcos? Ang malinaw na mensahe nito ay talagang kailangan tugunan pa rin yung problema ng ating mga kababayan. And although alam ko may mga programs tayo ng mga amelioration, mga ayuda, para sa akin, these are still short-term solutions. Wala akong problema sa pagbibigay ng mga ayuda, lalo na sa pag may mga affected by disasters, affected by ganito. Pero hindi naman dapat kasi na sinasanay yung mga tao na ayuda lang. Una-una, yung mga kababayan natin, yung mga matitsagang kababayan natin, na iaahon nila yung sarili nila kahit yung mga ibang galing sa kahirapan. Through perseverance, hard work. Kaya nilang may mga stories naman tayo ng mga iba mayayaman na nanggaling sa mahirap. Sa hirap talaga. So merong personal sir, kung masipag ang tao at matyaga at may pangarap, kaya nang maiahon ng sarili. Pero yung ating pamahalaan, kailangan pa rin tugunan yung mga long-term problems natin. At nabanggit niya nga yung krimen, yung root problem talaga din yung kabuhay ng mga tao. And kailangan makagawa tayo ng mga programa at kasama din yung education. Kasi pag educated yung mga tao, mas nakakuha sila mas magandang hanap buhay. Pero, mataas din yung stunting natin. Ibig sabihin, hindi ganun karami nakapagtapos ng kolehiyo. At bakit? Kasi kulang rin tayo sa nutrition. Yung mga kabataan natin na iba. Kulang sa pagkain. So pag may malnutrition, hindi develop yung mga utak ng mga tao. Kaya
kasama yan sa mga dapat tugunan natin ng mga long-term solutions para sa ating bansa, para ma-alleviate yung poverty at maiangat tayo to hindi lang middle income country, pero upper middle income country. Yun lang naman at maraming salamat ulit sa pag-invite sa inyong programa. Opo. Brother. Sir, yun ho bang survey, may kopya na po ang Malacanang? Alam ko, pinapadalan namin through channels ang Malacanang. So hopefully, yun nga, makita nila, mapag-aralan nila. Kami naman, wala naman kaming politika. Gusto lang namin tumulong. Correct. At ang politika natin ay para sa taong bayan. Yun yung focus natin. Galing. Opo. Dr. Guido David, maraming salamat po. Gusto niyo ba ng cellphone number ni Attorney Claire Castro? Hindi, joke lang po. Na-communicate na namin sa kanya kay Atty. Claire. Ayan. Salamat po ng marami. Salamat po, Sa Dr. Okta. Guido David.